9 na taon na ang nakalipas. Nasugatan ako at nawalan ng malay sa tabi ng daan. Dinala ako ng mabait na mag-asawang Go pabalik sa kanilang tahanan. Sila rin ang tanging nakakaalam ng aking pagkatao bilang lobo. Pagkatapos, nasa aksidente sila at pumanaw. Hindi ko alam ang aking pagkakakilanlan. Kailan ito mahahayag? Isang pagkakulong ay 5 taon. Sa pagkakataong ito, sa wakas nakatakas na ako. Nasaan ka na? Huwag mo akong hayaan na mahuli ka . Tumakbo ang wolf girl doon. Kailangan itong maging matagumpay. Dapat makaalis tayo. Huwag na huwag tayong mahuhulog muli sa. Doon. Bilisan mo at habulin mo ako. Sobrang abala. Bakit may tao pa? Hindi pwede. Hindi pwedeng dahil sa kanya, mailantad ang aking lokasyon. Kung hindi lang yung pervert na professor, nag-inject sa akin ng isang espesyal na gamot, siguradong 3 beses pa. Tulungan mo ako. Unang batas ng batasan ng werewolf. Huwag makipag-ugnayan sa tao. Ikalawang batas. Kasama ng prinsipe. Dapat piliin ng mga matanda. Ikatlong batas. Mula sa mga kasapi ng tribo, piliin ang pinakamagaling na kasama. Iniaalay sa kanyang kamahalan. Wala siyang anumang amoy. Hiniling sa akin ng matanda, nasa ika-4 na taon ng pagiging ganap, dapat akong magdalang tao ng lahi. Ngayon ang huling araw ng takdang panahon, mas mabuti pang magbigay ng anak, para sa kasalukuyang eksperimento ng guro. Mas main pang piliin ang sarili mo. Pwede kitang mapangakuan. Mahirap kunin ang dugo ko. Ngayon, tinanim ko ang iyong lahi. Pero nailigtas kita. Hindi tayo may utang sa isa't isa. Teknolohiya ng tao. Sue Baiken, saan ka pumunta? Naghahanap kami sa'yo, nababaliw na kami. Young fan, eye-on ang GPS ng telepono. Sue Baiken. Ang dugo ko. Mahalaga ito. Ngayon, kinuha ko ang iyong lahi. Pero nailigtas kita. Wala tayong utang sa isa't isa. Sue Baiken. Kahit tao siya. Pero siya rin ay ama ng bata. Hindi dapat siya magkaroon ng anumang problema. May ilang tao. Panahon na para magbalik at mag-settle ng utang. Nandito si Sue Baiken sa lungsod Jiang. May pera at kapangyarihan. Ipasa mo ang anak sa kanya. Isa itong matalinong desisyon. Inay. Ha? Ano ang hawak mo dyan? Ito ang dugo ng pusod mo. Maaari kang makaligtas sa iyong ama. Anong nangyari sa tatay? Maaaring dalhin ni nanay si Xiaoqi para iligtas si tatay. Sabi ng kuya, ang pangalan ng tatay ay Sue Baiken. Pinayuhan pa ni kuya si Uncle Zikheng na tumulong hanapin ang tirahan ni tatay. Alam ko kung nasaan si Papa. Yun, ngayon, dadalhin ko si Xiaoqi pababa ng bundok para hanapin si Papa. Ayos ba? Sige. Pero hindi pwedeng sumama si Mama sa bahay ni Papa. Dahil may natitira pang kailangan si Mama. Kailangan mong gawin ang iyong mga bagay. Kailangan matutong maging independent si Xiaoqi. Kaya mo bang gawin ito? Kaya ni Xiaoqi ito. Mama, kapag may oras ka na, tandaan mong bisitahin ako. Sige. Pangako ni Mama sa iyo. Si Xiaozhou, kamusta na? May nahanap bang angkop na bone marrow para kay Baiken? Sa ngayon, wala pang nahanap na angkop na non-related na bone marrow.
Walang angkop na related na bone marrow. Wala rin. Kung hindi pa magpapatuloy ang bone marrow transplant, si Sue, maaaring hindi makalampas ng 1 linggo. Ginoo. Baiken. Iba sa sinuman sa pamilya Sue. Nananatiling malinis, hinding-hindi malapit sa sinumang babae. Lalo na ang koneksyong dugo at buto. Yung mga asong gubat at tigre ng pamilya Sue. Ilan kaya ang tutulong kay Baiken? Ginoo. Si Sue Shaoji ay may swerte sa langit. Siguradong magiging maayos ang lahat. Dr. Joe, may nagdala nito. Sabi ay makakapagligtas ito kay Ginoong Sue. Pusod. Dugo mula sa pusod. Si Baiken ay may anak na. Si Baiken ay hindi kailanman pumapayag na may anumang babae sa kanyang tabi. Maaaring ito ay isang palabas lang. Huwag kang mag-alala muna. Aagapan ko agad. Pagpalain ang mga ninuno ni Sue. Siguradong ito ay anak ni Baiken. Ang dugong pusod na ito ay tumugma kay Baiken. Sa ngayon, may anak si Baiken. Ngunit, ang dugong pusod na ito ay masyadong kaunti ang mga selula. Ang huling solusyon, kailangan pa ring mahanap ang anak ni Baiken para kumuha ng mga stem cell para sa pangalawang operasyon. Sige, gagawin ko na ang kamay. Young fan, mabilis kang pumunta sa aking manugang at apo sa tuhod. Bilisan mo, ibalik na. Bilis, 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 bilis. Napakabuti. 2 saya ang dumating. Maging lolo na ako. Si Xiaoqi. Wala nang problema si Papa sa ngayon. Sa susunod, ikaw na ang bahala, sabi ni Mama. Huwag magpakita ng tainga sa mga estranghero. Kahit si Papa, hindi pwede. Naalala mo, Xiaoqi, napakabait mo. Talagang mabait. Hintayin kong makuha si Papa bago dalhin si Mama at si Kuya sa bahay ni Papa. Para kami ni Kuya ay magkakaroon ng Papa at Mama. Si Sue Baiken, hindi ko akalain na mayroon ka ng anak. Ang sakit mo ay tanging ang mga direktang kamag-anak lamang ang may angkop na dugong mula sa pusod para sa transplant. At saka, hindi rin tiyak na bawat dugo ng direktang kamag-anak ay angkop. Maswerte ka. Hindi ko alam kung may anak ako. Tingnan mo ako sa paligid ko. Kailan pa ako nagkaroon ng babae? Puntahan mo ang CCTV sa ospital. Ay check mo. Tingnan mo ang dugo sa pusod. Sino ang nagpadala nito? Di mo na kailangang sabihin pa. Matagal na kitang nakita. Yung kabilang panig, nakasuot ng sunglasses, nakatakip ng maigi. Ayaw niyang malaman mo kung sino talaga siya. Sino ba talaga siya? Nang palihim na nagkaanak sa akin. Siya kaya yung babae na yun, Sue Baiken. Kailan? Umiinit na ang apoy. Hindi ka kaya nakatulog sa isang babae. Hindi mo pa alam kung sino, di ba? Umalis ka na. Lumabas ka, may tawag akong dapat gawin. Sige, sige, mauna na ako. Hello. Kamusta ang sitwasyon ng Sue Group? Nasa ospital ka dahil sa pagkakoma. Sa panahong ito, nais ng matandang Ginoo na subukan na kontrolin ang kumpanya. May mga madalas na galaw din sa panig ng ikalawa at ikatlong Ginoo. Ngunit nandoon ang matandang Ginoo. Hindi sila nagtagumpay. Panahon na para manghuli. Gaano karaming pera ang kinita nila sa kumpanya? Pawisan silang magbigay ng doble. Tatay. Maliit na bin. Hindi ako iyong tatay. Mali ang pagkakakilala mo. Hindi ako tinatawag na maliit na bin. Ang pangalan ko ay Sayu. Ikaw ay Sue Baiken. Ikaw ang aking tatay. Tatay, para kay Little Seven, nakatulong ang dugo ng pusod mo. Sino ang nagdala sa'yo dito?
Si Little Seven mismo, pumunta para hanapin si tatay. Si Little Seven ay may nanay lang, walang tatay. Gusto rin ni Little Seven na magkaroon ng tatay. Saan ang nanay mo? Umalis na ang nanay. Sabi niya, kayang iligtas ni Little Seven ang tatay. Kapag nakilala na ni Little Seven at ng tatay, sila ang maghahanap sa akin. Ngayon ay mukhang, ang maliit na bata sa harapan, ay talagang anak ko. Yung babae, sa oras na ito, ipinadala ang bata. Ano ang layunin niya? Anong nangyayari? Saan galing ang batang ito? Si Sue ay nang-aabuso kay Little Bean. Young fan, dumating ka ng tamang-tama, ibigay mo ang batang ito, sa lolo mo. Ako ang sisibing maayos sa lolo, ang tungkol sa sitwasyon. Unang alagaan muna siya sa lolo. Sige. Daddy. Mas nakakatakot ang imagination kaysa katotohanan. Ipapadala mo ako sa iba. Hindi ba't sinasabi nila na ang mga batang 2 o 3 taong gulang ay nagsasalita ng hindi malinaw? Bakit itong batang ito, hindi lang nagsasalita ng malinaw, naisip mo pa rin ng malinaw? Hindi. Kailangan ko munang magpahinga ngayon. Pag nakabawi na ako, aalis na ako. Hanapin mo si Lolo. Okay lang ba? Oo. Mahina ang katawan ni Papa. Hintayin nating bumalik si Mama. Bibigyan ng gamot si Papa para makabawi. Sa ganitong paraan si Papa ay magiging malakas tulad ni Xiaoqi. At gwapo. Gwapong tito. Tara na. Sige na, mahal. Ang dila nitong maliit na si Dowding ay sobrang matalas. Kagaya ng babae. Totoo ngang pareho sila. Hahaha. Salamat sa pag-join sa aking laboratorio. Loba babae. Hahaha. 4 na taon na. Panahon na para sa pagsasaayos ng mga aklat. Yung lobo na tumakas 4 na taon na ang nakalipas, ay bumalik na. Habulin siya. Ang buong institusyon na ito, ay bunga ng pagsisikap ng aming propesor. Huwag kang magpapasikat. Ngayon ako mismo, ang magwawasak ng eksena. Nakakatawa. Matagal na hindi tayo nagkita. May mga anak na ang mga lobo. Tama lang na, magkaisa sila ng tao. Ang bago kong paksa sa pananaliksik. Little Seven. Ngayon, makatitira ka muna sa kwartong ito. Bukas, pupunta si Lolo Taikang para humanap ng tao. Magpapagawa siya ng isang silid para sa'yo, parang isang prinsesa. Anong sa tingin mo? Hindi pa bumabalik si Papa. Paano kung maasar si Papa? Paano kung may papunta si Mama sa bahay ni Papa para tumira? Xiaoqi, bakit hindi ka masaya? Hindi ba babalik si Papa? Baka hindi na niya gusto si Xiaoqi. Hindi naman pwede yun. Tatay, babalik ako mamaya para samahan si Xiaoqi. Lolo. Ay, magpahinga ka na ng maaga, kaya ni Xiaoqi na alagaan ang sarili niya. Sige, matulog ka na. Lolo, matutulog na ako. Takpan mo ng mabuti. Matulog ka na. Hoy. Si Xiaoqi ay umiiyak dahil sa pagkasentiye sa'yo. Mabilis kang bumalik. Bumalik ka at samahan si Xiaoqi. Siguradong abala ang mama. Huwag istorbohin si mama. Hindi pa bumabalik sina mama at papa. Bagong linya. Si Xiaoqi ay nakatira ngayon kasama si Lolo. Kailan darating si mama para bisitahin si Xiaoqi? Talagang hindi dapat ilagay ang pag-asa sa isang tao. Su Beichen. Akala ko'y nagkamali ako sa iyo.
Ngayon, mga bata. Ganyan na ba ka-attach? Ito ang telepono ng babae na iyon. Sino? Ikaw. Talagang mahina ang tao. Tulungan mo ako. Maaari kitang pagbigyan. Ngunit, kailangan kong kunin ang mga bagay na gusto ko mula sa iyo. Hindi mo ba naiisip na marami kang bagay na kailangang ipaliwanag sa akin? Wala nang dapat sabihin. Sobrang sakit ng natamo mo noong gabing iyon. Walang makakatulong sa'yo kundi ako. Kailangan ko lang kunin sa'yo ang mga bagay na kailangan ko. Bukod dito, ako ang tumulong sa'yo 4 na taon na ang nakalipas. 4 na taon pagkatapos, ako ang anak kong babae ang nagligtas sa'yo. Hindi ka nagsisi. Inay, dumating ka na. Sama ka na sa akin pauwi. Sandali lang, saan tayo pupunta? Noong 4 na taon na ang nakalipas, ninakaw mo ang binhi ko. Ngayon, gusto mo pang dalhin ito ng personal. Ang anak kong babae. Hindi masaya ang anak ko dito. Bilang ina niya. Walang masama sa pagkuha sa kanya. Napakainit ng ulo. Mahina at madaling maiyak ang munting bata. Hindi pwedeng hayaan na itong tigre sa harap, mananakit sa kanya, lalo na't gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyayari. Ang tunay na layunin ng pagnanakaw sa aking mga binhi, itong lalaking tao. Bakit niya ako tinitingnan ng ganyan? Ano na naman ang naiisip niyang masama? Si Xiaoqi. Hindi ba't gusto mo palaging na bumalik si Papa para makasama ka? Bumalik na si Papa ngayon. Uuwi pa ba si Xiaoqi? Mama. Gusto ni Xiaoqi na maging katulad ng ibang bata. Kailangan din ng mga tatay at nanay na magmamahalan. Mama, maaari mo ba akong samahan ngayon? Matutulog dito. Tatay, halika na rin. Kasama ko sina tatay at nanay matulog. Okay ba yun? Xiaoqi. Hindi pinapayagan ni tatay at nanay. Hatiin ang mga kamay. Matulog na kayo ng mabilis. Huwag mag-alala ang bata sa mga bagay ng matatanda. Sa ngayon, mukhang medyo okay pa ang babaeng ito sa bata. Maghihintay pa tayo ng konti. Ay, kailangan umihi. Sa ganitong paraan, magsasama na ulit ang magulang. Pagdating ng oras ng pasukan, maaari na akong humawak sa kamay ng mama at papa. May mga kapareho ba sa paligid? Hindi sila kapareho. Hindi dapat siya makagambala kay Papa. Natutulog si Mama. Si Xiaoqi. Bumaba pa talagang mang-abala. Tito, narito ang lobo na laruan. Lumapit ka, para sa'yo ito. Anong mabait na tito? Sa gitna ng gabi, darating. Para magbigay ng lobo na laruan sa mga bata. Mga masamang tao, umalis na kayo. Huwag istorbohin ang aking mga magulang habang natutulog. Hindi ko tatanggapin ang inumin. Kakainin ko ang parusa. Ang mga bagay na gusto ko ay hindi kailanman nabigo. 4 na taon na. Hindi kita hinanap para sa bayad, at ikaw ay may lakas ng loob na lumapit. Maaari kitang hulihin sa unang pagkakataon. Maaari pa rin kitang mahuli sa pangalawang pagkakataon. Kahit na mabilis ang iyong galaw. Isa ka laban sa 6. Siguradong hindi ka makakatakas ng pang-anestetiko. Gusto kong makita kung ano pang mayroon. Ang lobo sa kanyang katawan. Ang halaga ng natuklasan. Ipapakita ko sa'yo. Haha. Sa katawan ng werewolf, may ganitong halaga pa pala. Ang galing.
Halaga ng pag-aaral, mas lalo pang umuunlad, si Xiaoqi. Terra. Maliit. Bakit kayo? May mga tainga ng lobo. Paano magkakaroon ng tainga ng lobo ang tao? Alien ba? Si Xiaoqi at ang babaeng ito, hindi ba tao ang lahat? Ano ang gagawin? Sabi ni Mama, huwag ipakita, sa sino man, ang ating mga tainga ng lobo. Pero nakita ito ni Papa. Tao pa rin siya. Baka isipin ni Papa, ako at si Mama ay mga halimaw. Anong mga tainga ng lobo? Si Su Baiken, bakit ka nandyan sa gabi? Naka-illusion ka na. Kami ni Xiaoqi ay tao. Paano magkakaroon ng tainga ng lobo? Ako. Maaaring nagkamali ako sa nakita, pero nasa ulo mo, at sa ulo ni Xiaoqi. May mga tainga ng lobo. Ngayon, malinaw na. Kakaiba, kanina, nakita ko silang may tainga ng lobo. Bakit nawala? Baka nagkakaroon ako ng ilusyon. Ngayon, si Xiaoqi ay nakatutok na. Hindi tayo pwedeng umupo at maghintay. Kung wala namang ibang bagay, una akong magdadala kay Xiaoqi para magpahinga. Yang Fan. Ay adjust mo ang surveillance ngayong gabi. Nanay. Si Tito ang masama. Gusto niyang guluhin kayo ni tatay. Hindi makontrol ni Xiaoqi. Kaya nakita ni tatay ang ating mga tainga ng lobo. Baka hindi tatay. Sa tingin mo masama akong bata. Ayaw mo na sa akin. Hindi naman. Si Xiaoqi ay anak ng tatay. Paano naman? Ayaw ng tatay kay Xiaoqi. Nanay. Nakita ni Xiaoqi ang isang nagniningning na mga mata. Parang tinutokso tayong lahat. Iyan ay kamera ng tao. Nandyan ang nanay. Poprotektahan ni nanay si Xiaoqi. Nanay, pagod na si Xiaoqi. Terra, dadaling ka ng mama mo para matulog. Pwede bang yakapin ni mama si Xiaoqi habang natutulog? Mabait si Xiaoqi. Lahat ng nangyari ngayong gabi, tiyak na naitala. Huwag na huwag hayaan na ang nangyari ngayong gabi. Makakaapekto sa hangarin ni Xiaoqi. Kailangan nating makahanap ng solusyon bukas. Ang mga pinagdaraanan ko noon, hindi dapat mangyari kay Xiaoqi. Maligayang pagdating sa aking research lab. Lobo na babae. Nandito ka pa rin para kay San. Walang anuman. Bakit sobrang laki ng reaksyon niya? May tao bang pumasok ngayong gabi? Si Yan. Kapag lumabas na ang surveillance bukas, lahat ay malalaman ng katotohanan. Sa surveillance na ito, walang kailanman na may taingang parang lobo. Baka talaga akong nakakita ng ilusyon. Hindi. Hindi ito ilusyon. Ang nakikita mo, totoo, may wolf ears. Ang asawa mo at mga anak, mga werewolf sila. Ikaw yun. Paano ka nakapasok? Gusto mong dalhin si Xiaoqi. Akala mo ba talaga na ang pamilya Su ay basta-basta na lang dumarating, na basta-basta na lang umalis? Huwag kang magalit. Nandito ako para tulungan ka. Matalino ang puso ng lobo. Maaari nilang malaman ng maaga. Ano ang gusto mong gawin? Ang lobo na babae na ito ay tumakas mula sa aking laboratorio. Matagal ko na siyang hinahanap, ngunit palagi siyang nakakawala. Hindi ko akalain na pagkatapos ng 4 na taon, may anak na siya. Kung tama ang hula ko, itong batang lobo, dapat ay 4 na taong gulang. Totoo ngang 4 na taon si Xiaoqi, baka naman sadyang nagkataon lang. Huwag kang mag-alala. Hindi makakasama sa kanila ang gamot na ito. Magpapakita lang ng tunay nilang anyo ang mga lobo. Itong gamot ay walang kulay, walang amoy. Hindi ito mahahalata, kailangan lang haluin sa pagkain. Siguro. Ayaw mong makita ng personal, kung ang asawa at mga anak mo, ay tao ba talaga? Ginoo Su. Kung ikaw ay nasa panganib, maari mong tawagan ang numero sa business card. Ako ay makakapagprotekta sa iyo. Tatay. Xiaoqi ah. Tatay, sabi ni Tito Yang Fan, pinakamamahal mong kainin ay ang adobong isda. Pumunta kami ng nanay ko sa supermarket, bumili kami ng isda, pinili ni Xiaoqi. Ang galing ni Xiaoqi, pinakamagaling si Papa sa pagluluto. Yun ay ang adobong isda, ipagluluto ni Papa para sa'yo.
Magpahinga na kayo ni nanay muna. Sige na. Halika. Basta masaya si Xiaoqi. Kahit na si Su Baiken ay tao, ay ayos lang. Magbasa sa tablet. Hindi nakasasama ang gamot na ito sa tao. Hindi nakakasama sa ibang mga species. Gusto ko lang sanang tiyakin ang kanilang pagkakakilanlan. Narito na ang nilagang isda. Tara, subukan mo, Xiaoqi, kung bagay sa panlasa mo. Mama, nilagang isda na ginawa ni Papa. Ang sarap. Tay, kumain ka rin ng kaunti. Mukhang wala namang pagbabago. Mukhang nagkaroon ako ng ilusyon kagabi. Yung dumating dito ngayon, siguradong isang manloloko. Tama na. Nanay, ang kitty-kitty ko. Si Su Baiken ang naglagay ng gamot sa pagkain. Paano siya nagkaroon ng ganitong gamot sa kanyang kamay? Siguradong iyon ay ang lalaki na bumisita sa pamilya Su. Siya ang nagbigay kay Su Baiken ng gamot. Anong masakit kay Xiaoqi? Hayaan mong tingnan ng tatay. Burkol ng lobo. Talagang hindi kayo tao. Pasensya na, Mama. Kumain ako ng luto ni Papa, na isdang nilaga. Hindi ko maiwasang maging lobo. Hindi sinasadya ni Xiaoqi, natakutin si Papa. Tama ba, Dad? Ayaw na ba ni Papa kay Xiaoqi? Hindi, Xiaoqi, maniwala ka sa Mommy. Sa hinaharap, hindi na ito mangyayari. Ayos ba? Gising ka na. Ikaw at si Xiaoqi, talaga bang tao? Na food poisoning ka. Patuloy ka pang sumisigaw na. Ako at si Xiaoqi ay mga werewolf. Patuloy na nagbabalbal sa sala ng mga kalokohan. Ito ang inireseta ng doktor sa iyo. Medikal na tala. Tingnan mo na lang. Lagda ng doktor, Zing Guangyu patunay na ibinigay noong ika-23 ng Hulyo taong 2025. Tama ang ulat. Ipinapakita ang pagkalason sa pagkain. At kumain siya ng gamot na ibinigay ng tao na iyon. At wala namang nakita na anuman. Mga tainga ng lobo. Pasensya na. Hindi ko inasahan na mangyayari ito. Yung ganitong food poisoning. Okay lang ba kayo ni Xiaoqi? Kumain kami ni Xiaoqi ng kaunti. Walang masyadong nangyari. Uuna na ako. Ako ay isang materyalista. Paano ako maniniwala sa ganitong bagay? Kailangan kong maayos na magpabawi sa kanya at kay Xiaoqi. Lolo. Yasheng Xiaoqi. Hawakan mo ito. Ito ay kay Su, kontrata ng paglipat ng bahagi, para sa iyo. Pagkatapos ng 3 araw, magkakaroon ng isang salo-salo. Upang opisyal na ipahayag ang iyong pagkakakilanlan at si Xiaoqi. Ang pagtanggap ng pagkakakilanlan na ito ay isang kasulatan ng paglilipat ng bahagi. Lahat ito ay iniharap ni Baiken mismo. Ang batang ito, sa wakas ay nagbigay pansin. Ibig bang sabihin nito na mahal pa rin ni Papa si Mama? Kahapon, may pumasok sa bahay ng Su. Nagpadala ako ng tao para imbestigahan. Narinig ko na, may nagpakilalang propesor. Hindi na kailangang mag-abala. Mukhang hindi pa siya galit sa akin ngayon. Hindi pa siya nagalit. Naampon ng mag-asawang Gu. Isa ako. Yung isa naman ay si Guchuan. Parang siya. Parang nawala sa hangin. Pagkatapos nyun, nakalantad ang aking pagkakakilanlan. Ang taong nasa maskara. Sino kaya siya? Siya ba yun? Si Xiaoqi. Halika. Dapat nandyan na si Xiaoqi. Panahon na para sa kindergarten. Ang pamilya Bai at pamilya Su ay matagal nang magkaibigan. Maaari nilang ayusin para kay Xiaoqi. Sa pinakamagandang kindergarten sa Jiangcheng. Maagang makapag-aral si Xiaoqi.
ng mas magandang edukasyon, at makakapag-kaibigan ng mas mabuting mga kaibigan. Gustong makipagkaibigan si Xiaoqi. Mananatili si Xiaoqi sa bahay Su ng mahabang panahon. Talagang kailangan niyang mag-adjust ng maaga. Buhay ng tao. Sundin natin ang sinabi mo. Kuya Baiken. Yung cute na si Guchuan, kahapon, pinakita ni Kuya Baiken, sa kanyang sariling mata, ang tunay na pagkatao ng lobo na babae. Siguradong wala na yan. Kuya Baiken. Wala kang katarungan. Kasama na ang asawa at anak, ngayon mo lang sinabi sa akin. Noong una, nagbiro pa si Lolo, na mag-uugnay ang ating mga pamilya. Ako at si Kuya Baiken, lumaki tayong magkasama mula pagkabata, nagbibiro lang. Wala kang pakialam, di ba? Syempre. Walang pakialam. Sa totoo lang, may anak na kami ni Su Baiken. May anak na kami. Kuya Baiken, paano mo nakilala ang babaeng ito? Ginuubay. Dumating na si Xiaoqi. Panahon na para siya ay pumasok sa preschool. Umaasa ako na ang pamilya Bai ay makakapag-ayos ng pinakamagandang preschool sa Jiangcheng. Hiling ni Kuya Baiken, kailan pa ako tumanggi? Xiaoqi, gusto mo bang pumunta na ngayon? Magkaibigan sa preschool. Si Xiaoqi ay nasisiyahan na sa preschool. Maliban sa gamot, mayroon pa akong ibang paraan. Maaari itong ipakita ang tunay na pagkatao ng batang asong lobo. Kapag nakita ni Kuya Baiken, ito ng kanyang sariling mga mata, tiyak na siya ay makikipaghiwalay sa babaeng lobo. Kung hindi, hayaan si Xiaoqi na subukan. Gusto bang pumasok ni Xiaoqi sa kindergarten? Kung ayaw ni Xiaoqi na pumasok sa kindergarten, huwag pilitin, ha, mama. May mga kaibigan sa kindergarten. Gusto rin ni Xiaoqi makipagkaibigan. Pwede bang si Xiaoqi, tulad ng ibang mga bata, sasama ako sa aking mga magulang, papuntang preschool? Siyempre, pwede na. Tara na. Kapag nalaman ni Baiken ang tungkol sa inyong pagka-wolf, tingnan natin kung paano pa kayo magiging mayabang. Kuya Baiken, hindi kayo pwedeng pumasok. Ang pinakamagandang preschool sa Jiangcheng ay ang pinaka nagbibigay halaga sa pagiging independent ng bata, si Xiaoqi. Kung wala siyang lakas ng loob na pumasok sa preschool, hindi siya bagay dito. Ang kindergarten na ito. Si Xiaoqi, 4 na taong gulang ka lang ngayong taon. Walang problema kung pumasok ka sa paaralan sa susunod na taon. Walang masama rito. Huwag magpilit kung hindi mo kaya. Nanay, kaya ni Xiaoqi na pumunta sa kindergarten para makipagkaibigan. Napakagaling ni Xiaoqi. Kung hindi masaya si Xiaoqi sa kindergarten, maari siyang lumabas. Dito lang kami. Naghihintay ang mama at papa sa labas. Sige po, papa. Guyasheng, ikaw at ang maliit na lobo, sabay kayong paalisin sa pamilya Su. Mukhang masaya ang mga bagay na ito. Ang saya-saya talaga. Kuya, pwede ba akong maki-join sa inyo? Maglalaro rin kasama ninyo. Huwag mong sabihin ganyan ang nanay ko. Halos halimaw. Mahal na mahal. Naghihintay na makasama ang nanay mo, na itataboy din. Kung hindi lang sana nauna si Lobo, ngayon ay nandyan si Kuya Baiken. Ako ang may anak dito. Kuya Baiken, may masama na nangyari. Anong nangyari kay Xiaoqi? Si Xiaoqi, hindi siya tao. Ikaw ang hindi tao. Su Baiken. Naalala ko, sinabi mo ito. Katulad ni Miss Bai, sinabi mo rin na ako at si Xiaoqi, hindi tao. Sa huli lang napagtanto, iyon ay food poisoning, na nagdulot ng ilusyon. Ginoong babae. Maaaring si Little Seven, naka-wolf ears, naglalaro kasama ang mga bata, tayo ay mga materialistang tao. Paano tayo maniniwala sa mga engkanto at multo? Itong mga ito. Nakapost na nga ako ng mga larawan. Bakit ka nagmamadaling kunan siya ng larawan? Ginuot ginang. Baka naman sobra ka namang. Walang galang, di ba? Kuya Baiken, kung hindi ka naniniwala, maaari kitang dalhin para makita.
Kuya Baiken, pasensya na. Si Xiaoqi ay non-bully sa ibang mga bata. Hindi ko siya napigilan. Ito ang unang pagkakataon kong makita ang mga tainga ng lobo sa kanyang ulo. Ito rin ay unang beses ko makita. Natatakot ako. Si Xiaoqi ay anak ng ginang na ito. Silang dalawa, hindi naman siguro tao. Si Baiken at ako ay kapwa. Maghintay ka lang. Kasama ang cute na iyon, itataboy tayo. Mula sa bahay ng Su. Miss Bai. Huwag mong basta-basta, sir-an ang aking asawa at mga anak, kung sa susunod ay muli mong sisirain siya sa harap ng iba. Hindi ko kayang basahin ang uugali ng mga Bai at Su na may pagkakaibigan. Kapatid Baiken, wala akong pinaparatang sa kanya. Siyang nananakit sa ibang mga bata. Dumating ang malaking asong gubat. Malaking asong gubat. Tumakbo, tumakbo. Dumating ang malaking asong gubat. Paano nangyari yun? Saksi ako, nakita ko talaga. Yung maliit na cute may mga tainga ng lobo. At may dalawang kaibigan. Naiiyak sa takot. Paano nangyari ito? Ang lobo ay kumakagat sa tupa. Nakikita ko si Xiaoqi, na naglalaro kasama ang ibang mga bata, na masaya naman. Hindi katulad ng sinabi ni Bai Xiaojia, na ganoon. Mangbuli ng ibang mga bata, bukod dito. Si Ginang, Bai dahil, sa aking anak, na naglalaro, ng laro ng lobo at tupa, ay sinabing hindi tao ang aking anak na babae, hindi ba? May problema ito. Nanay. Kakatapos ko lang makipaglaro sa ibang mga bata, ng larwang wolf and sheep, sobrang saya. Ako ang nag-acting bilang lobo, sila ang mga tupa. Sobrang saya ng laro namin. Masaya na si Xiaoqi, pagod ka na ba? Sige na, uwi na tayo. HMPH, maghintay ka lang. Siguradong personal kong gagawin, para kay Kuya Baiken, makita ang tunay na anyo ninyo. Ako at siya, ang pinakaangkop na magkapareha. Yung babaeng tao, ay sinadyang ipakita kay Xiaoqi, ang mga tainga ng lobo. Sa ganitong paraan, alam din niya, ang pagkakakilanlan ko at ni Xiaoqi, siya at ang taong iyon, na may maskara. Ano ang koneksyon? Akala ko si Bai Molin, ay talagang gustong tumulong, dahil sa ugnayan ng mga pamilya So at Bai, na matagal nang magkakilala. Hindi ko inasahan na mangyayari ito, ganitong bagay. Huwag kang mag-alala, nangako ako sa iyo. Tiyak na tutulungan ko si Xiaoqi, na makahanap ng pinakamagandang preschool. Maganda. Hindi ako pinapansin ng babaeng ito. Kuya Baiken. Bakit ka nandito? Ako. Nandito ako para humingi ng tawad, para ipakita ang aking sinseridad sa paghingi ng tawad. Nagdala pa ako ng tanggap na sulat mula sa kindergarten. Hindi na kailangan. Sa totoo lang, hindi ko naman balak. Pakinggan ang paliwanag mo. Seryoso akong humihingi ng tawad. At saka, bumili rin ako ng paboritong manika ni Xiaoqi. Xiaoqi, ito ang binigay ni ate sa'yo. Manika. Gusto mo ba? Ayaw ko. Sabi ni nanay, hindi pwede. Tungkol sa bagay ng hindi kilala. Itong batang ito, humarap pa rin tumanggi sa akin. Ikaw ba ang mag-isa o tinawagan kita? O ako na lang ang tatawagan? Pakialis na kayo. Inay. Kailan kaya? Darating si kuya sa bahay ni Papa. Sasamahan niya ba tayo? Miss na miss ko na si kuya. Si Xiaoqi at ang kanyang kuya, bakit itinago sa akin ng babaeng ito, ang tungkol sa kanyang anak? Walang dapat ipag-alala si Xiaoqi, ayusin ng mama ang lahat. Dapat matulog ng maaga si Xiaoqi, para siya'y mabilis na lumaki. Kapag lumaki na si Xiaoqi, lahat ng masasamang tao na nang aapi sa nanay, palalayasin natin. Xiaoqi, aalagaan ka ni nanay. Haring. Alam na ng matanda, na nagkaroon kayo ng anak sa tao. Humingi ng tulong sa haring. Dalhin ang mga supling pabalik agad.
Babaeng lobo. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Tulungan mo akong maghanap ng tao. Duchuan. Para sa limitadong. Mga kamag-anak sa dugogoneng dating inampon, kasalukuyang nawawala tauhan, ang kanyang pag-ampon at pagkawala ay may kaugnayan sa mga tanong tungkol sa layunin sitwasyon ng pag-ampon at pagkawala kailangang beripikahin ang pagkakakilanlan. Tumingin sa taong ito, may isang bata sa pamilya Gudati, na ang pangalan ay Gusheng. Si Gusheng at Gu Yusheng ay magkaiba lamang ng isang titik. Ano ba talaga ang relasyon nila? Nagsisiyasat si Subaiken tungkol sa akin. Dumating ka sa tamang oras. Ngayong gabi ang pagtanggap ng pamilya. Pinapagawa ko kay Yang Fan para sa iyo. At kay Xiaoqi, naghanda ng ilang set ng mga damit. Ginoo. Ito ang binata, na espesyal na inihanda para sa iyo at sa dalaga. Nakahandang damit. Pakiusap, dalhin mo ako sa kwarto. HMM. Terra. Ngayong gabi. Kailan siya magagalit? HMPH. Miss. Hindi naman sinabing hindi mo ako kailangan. Para mapalayas si Subaiken, sa sarili niyang paraan. Naitulak palabas ang babaeng lobo at ang batang lobo. Bakit nandito ka pa rin? Ayon sa napag-usapan natin dati, ako ang gagawa ng mga bagay para sa'yo. Nakuha mo ang gusto mo. Ngayong gabi, ito ang pagtanggap ng pamilya Su. Gusto kong ipahiya sila ngayong gabi, at sirain ang kanilang reputasyon. Hayaan ang lahat na makita, ang kanilang tunay na pagkatao. Ano ito? Ang gamot na ito ay epektibo lamang sa mga werewolf. Hanapin ang pagkakataon na mapainom si Gu Yasheng. Ngayong gabi ay puno ng buwan. Ito ang kanyang pinakamahina na oras. Sa oras na iyon, ako ang tutulong na dalhin siya palayo. Huwag mag-alala. Tinitiyak kong matatapos ang misyon. Ha ha ha. Gu Yasheng. At ang iyong mga anak, mabait na maghintay para tanggapin ang aking pananaliksik. Hehehehe. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Kuya Baiken. Siya yung ginang na si Madam Su, di ba? Ang perfect nilang magkasama ni Ginoo Su. Para silang ang angkan ng mag-asawa. Ang anak ni Ginoo Su ang cute-cute niya. Mukhang si Madam Su ang hitsura niya. Kayo po. Ito ang asawa ko, Gu Yasheng. At ang anak kong babae, Xiaoqi. Maghintay. Hintayin mong makita ni Brother Baiken ng malinaw. Ikaw at ang maliit na mahal. Tunay na pagkakakilanlan. Tiyak na papalayasin kayo, mula sa pamilya ng Su. Ako at si Xiaoqi. Ano ang kailangang gawin? Wala kayong kailangang gawin. Ipagkatiwala niyo sa akin. Dalhin mo si Xiaoqi sa ibaba para magpahinga. Inay uminom ng tubig. Naging plano na. Ang munting mahal na ito ay mawawala na rin. Anong nangyayari? Bakit ang katawan ko ay hindi ko makontrol? Hindi pwedeng ilantad ang aking pagkakakilanlan. Xiaoqi, pumunta ka kay Papa, makinig ka. Huwag kang magtakbuhan. Sige ba? Si Xiaoqi ay nakikinig kay Mama. Nainom na niya. Maaari ka nang lumapit. Si Xiaoqi ay bata. Tatay ay matanda. Hindi dapat istorbohin ang usapan ng mga matatanda.
May bula. Nanay. Nanay. Lahat ng nangyari ngayon. Tiyak na may kinalaman sa propesor na iyon. Hindi maiiwasan. Tatay at nanay. Nasaan kayo? Little Seven. Magpakabait ka at sumama sa akin sa laboratorio. Magiging subject ako sa eksperimento. Kung hindi, ano ang mangyayari sa maliit na lobo? Hindi ko na sigurado. Tumigil ka, lumayas ka. Ngayong gabi, kasalan sa pamilya Su, pero maraming tao ang nagtitipon. Kung sakaling malaman nila na ganito ang itsura mo, kahit na nailigtas mo si Xiaoqi, malamang napapatayin ka nila ng buhay-buhay. Nanay. Siya. Nanay, magtiis ka lang. Nanay, darating na ako. Walang silbi. Ito ang ginawa ko para sa iyo. Nakaangkop. Dagdag na pampamanhid. Walang 4 na oras. Wala kang lakas sa katawan. Nanay. Nanay. Bitawan mo ako. Sabi ko na. Walang silbi. Bitawan mo ako. Kung may mangyari kay Xiaoqi, kayo ang may kasalanan. Halos nakalimutan ko. Wala ka ng pinagkaiba sa karaniwan. Walang sumusunod sa iyong utos. Ang mga kamay at paa mo ay hindi nakikinig. Hindi ako makagalaw kahit konti. Malapit na ang panganib. At saka pa rin akong tinatakot kapag nakaisip na ako ng gamot. Siguradong mapipigilan ko ang bibig mo. Sa pagsasara nito, masama kang tao. Pakawalan mo ako. Nanay. Kayong masasama, bitawan niyo ang nanay ko. Mahal kong maliit. Malapit na ang lahat. Gusto pang magpaka-hero. Ikaw at ang nanay mong, maliit na mahal, dapat na kayong mag-sorry. Basta makuha mo lang ang 3. Kuya Baiken. Wala nang bata. Xiaoqi. Ngayon gabi, espesyal na inimbitahan ng So pamilya. Ang mga mamamahayag, magpasya kang mabuti. Kapag ginamit mo ang enerhiya ng babaeng lobo, ang iyong at si Xiaoqi na pagkakakilanlan, ay ilalantad sa publiko. Kung susunod ka lang ng maayos sa akin pauwi, ibibigay ko ang 2 batang ito ng isang buhay. Ang pinaka-inaabangan ni Xiaoqi ay makapiling ang kanyang tunay na ama. Hindi ako pwedeng masira ang wish ni Xiaoqi. Gusto kong makita si Xiaoqi. Ngayon, ayos na siya. Kung may peligro si Xiaoqi, ako ang unang papatayin ka. Sige. Tao. Dalhin ang taong iyon. Propesor, hindi maganda. Wala nang buhay ang batang lobo. Ano? Imposible. Si Xiaoqi. Si Xiaoqi. Kung hindi ka lumaban sa akin. Ngayon, marahil siya, ay wala pang problema. Maliit na lobo. Dapat sisihin, ay ikaw, dahil hindi ka dapat lumaban sa akin. Kayo. Lahat sila ay 3. Sa tingin mo, sa ganitong itsura mo ngayon, kaya mo pa rin akong takutin, kahit ganito ka na. Ako ang manugang ko. Saan sila ni Xiaoqi pumunta? Kanina nandito pa sila. Baiken, mabilis kang pumunta at maghanap. Malapit na ang pagtanggap. Magsisimula na. Lolo, huwag kang mag-alala. Agad kong aayusin ang tao para maghanap. Mabilis.
Totoo ngang malakas ang dugo ng wolf girl. Sinadya ko pang magdagdag sa karayom ng pampamanhid, ng gamot na pumipigil, sa dugo ng mga werewolf. Mukhang kailangan pang magdagdag ng isa. Tao. Sa araw na ito, anuman ang mangyari, dapat siyang dalhin. Huwag kang lumapit. Kuya Bacon. Kung makita ka niya ngayon, sa ganitong estado, sisibunutan ka niya. Yung cute na iyon. Nanay, si Xiaoqi. Sumunod ka sa akin sa Research Institute. Kung hindi, hindi ko maaasahan ang buhay ng maliit na lobo. Hanapin. Sino ang may ganang mangbuli sa aking ina? Akala mo ba ako si Katie? Mukhang ganap na naman ng mga tuta ang dugo ng wolf girl. Kunin niyo lahat. Gusto kong makita kung sino talaga ang nasa likod ng maskara. Mama at Papa, andito na. Tatay, bilisan mo, tulungan mo si nanay. Yasheng. Anong nangyayari? Bakit siya punong-puno ng sugat? Tatay, hindi ko masabi. Sobrang sugat ng ginang. Huwag kang mag-alala. Agad akong tatawag ng doktor. Tara. Yasheng. Masamang tiyahin. Huwag kang lumapit sa aking ina. Si Xiaoqi. Miss Bai, ayaw sa iyo ni Xiaoqi. Pakiusap, umalis ka. Kuya Bacon, ang pinakasalan mo ay hindi tao, kundi isang lobo babae. Maaaring patunayan ng surveillance ngayong gabi. Gagawin ko na ngayon. Maaaring mag-ayos ng tao para sa surveillance. Sana nandito ang kuya. Bobo si Xiaoqi, hindi makasagot sa masamang babae. Anong gagawin ko? Si Gu Yasheng ang asawa ko. Si Miss Z ay paulit-ulit na pagsisinungaling tungkol sa asawa ko. Ano ba talaga ang layunin nito? Mula ngayon, hindi na ako magpapakita ng pag-unawa sa pamilya ng Su at Bai dahil sa matibay nilang pagkakaibigan. Paalis ka na. Mahal na bata, huwag kang magyabang. Hintayin mo, darating ang propesor. Kukunin kayong dalawa ng nanay mo. Si Xiaoshu, siya ang nananakit sa akin at sa mama ko. Gusto kong bigyan ng aral ang masamang babae. Siya na siya, nambubuli kay Xiaoqi at kay nanay niya. Huwag kang lumapit. Xiaoqi, nanay, aka nang nagising ka na. Kamusta? May nararamdaman ka ba? Saan ka hindi komportable? Wala akong problema. Ano ang gagawin? Mga tainga ng lobo ng mama. Bakit parang kay Xiaoqi? Hindi na makontrol. Papa, kahapon, ikaw ang nagbantay. Maghapon si mama. Salamat sa pagtitiis. Talagang ikaw ang mapagmalasakit na yakap ni nanay. Paano ko nawala sa kontrol ang paglabas ng aking mga tainga? Kau ba ay konektado sa kakaibang propesor kahapon na nag-inject sa akin ng gamot? Kahapon ay tinamaan ng malakas. Gusto mo bang pumunta sa ospital para magpatingin? Hindi na kailangan. Ako na lang ang magpapatingin. Ang puso nitong babae, ba't parang bato? Yung babae kanina, ay asawa ni Kuya Bacon. Di niya alam kung ano ang sinabi niya, sa harap ni Kuya Bacon, at kung ano ang sinabi niya. Ngayon si Kuya Bacon, wala nang may gusto sa akin. Ate Malin, gagawin ko ito para sa iyo. Tuturuan ko siya ng mabuti. Gagawin ko ito para kay Ate Malin. Tuturuan ko siya ng mabuti. Ikaw, batang ito. Ikaw, batang pasaway. Tiyak na hindi ito anak ng kuya ko. Ikaw, batang tatlo. Tiyak na hindi ito anak ng kuya ko. Masamang babae, pinapahirapan ang bata. Sobrang sakit ng mukha ni Xiaoqi. Hindi ka ba marunong magbago? Bakit hindi ka nagbago? Magbago ka na. Bumitiw ka na. Ang cute ba ay para sa mga aso? Bitawan mo ako. Si Xiaoqi, sino ang nanakit sa'yo? Yung masamang babaeng ito. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Bitawan mo ako. Ay.
Halos nakalimutan ko na. At ikaw pala. Kuya Baiken, help me. Ah. Daddy. Kuya Seven. Sino ang pumatay sa sugat sa mukha mo? Sila yung dalawang tao na ito. Nagkasama silang nanakit kay Kuya Seven. Su Baiken, sabihin mo na lang kung paano natin haharapin ito, kuya. Ang babaeng ito ay hindi tao. Sobrang lakas niya. Halos hindi niya ako at si Ate Malin ay naitamba. Dalhin siya sa basement. Ay lock siya. Walang sino man ang papayag ang lumapit nang walang utos ko, kuya. Itong babae, hindi alam saan nanggaling ang bata, niloko ka. Mas mabuting gutuman siya ng ilang araw, tapos bugbugin siya, para malaman niya, hindi ito basta sinuman, na kayang harapin. Ate, pinasabog niya ang mukha ko. Sino ang nagsabing si Xiaoqi ay bata? Si Xiaoqi ay anak ko. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Ilagay siya sa basement. Pababayaan siyang magutom ng ilang araw. Tapos, sasaktan siya. Kuya, aking kapatid na Baiken, yung babae, hindi siya tao. Bakit mo siya pinapangalagaan ng ganyan? Siya ang aking asawa. Siya ang ina ng aking anak. Hindi ko siya poprotektahan. Ikaw pa ang magpoprotekta sa'yo. Mula ngayon. Ang pamilya Su at ang pamilya Bai. Ititigil na ang lahat ng kooperasyon. Bai Molen. Mag-ingat ka sa sarili mo. Kung muling magpapasikat ka sa akin. Hindi lang basta-basta, pinagsasama sa ulo ng baboy. Ganun lang ka-simple. Guyas Heng, maghintay ka lang sa akin. Itong babae, bakit ang ikli ng mood niya? Hindi pa rin alam ngayon, sino talaga ang tao sa likod ng maskara, hanggang hindi pa nalalaman, ang pagkawala ni Guchuan noon, at ang koneksyon nito sa taong may maskara. Si Xiaoqi ay nasa tabi ko, hindi ito ligtas, dapat ibalik si Xiaoqi sa tribo. Iyan ang tamang desisyon. Xiaoqi. Sobrang komplikado ng mundo ng tao, sa loob ng ilang araw, dadali ka ni nanay pabalik sa tribo. Ayaw ko. Xiaoqi, huwag kayong paghihiwalay ni daddy at mommy. Sige. Nangako ang nanay sa iyo. Matulog ka na. Ginoo. Alam na ng nakatatanda na mayroon kang anak sa tao. Mangyaring dalhin ito pabalik sa tribo agad. Sino? Lumabas ka. Isang babae siya, na nag-aalaga kay Xiaoqi. Tiyak na napakahirap. Bilang biological na ama ni Xiaoqi, nawala ako. Sa mga taon ng paglaki ni Xiaoqi, hindi siya nagtitiwala sa akin. Ito ay normal din. Pinalakas ko na ang seguridad. Hindi mo kailangang mag-alala. Talaga. Paano naman ang salo-salo noong nakaraang gabi? Paano mo ito ipapaliwanag? Pasensya na. Ito ay aking pagkukulang. Sa batayan na ito, pinalakas ko ang seguridad. Bukas, hindi abala ang kumpanya ko. Gusto kong magpakabawi sa 4 na taon kay Xiaoqi, na hindi ko siya natulungan. Gustong-gusto ng mga bata ang parke. Gusto kong bukas, dalhin mo siya sa parke ng libangan. Saktong gusto rin ni Xiaoqi, na makasama si Su Baiken, ng mas malapit. Pwede. Hindi na maaga. Magpahinga ka na. Bumaba ka na. Ito ang kama namin ni Xiaoqi. Matulog ka sa sofa. Matulog ka na. Huwag mong gisingin si Xiaoqi. Ang mga tao, talagang nakakatakot. Tuwing lumalapit ako kay Su Baiken, bumibilis ang tibok ng puso ko. Buti na lang hindi tayo nahuli.
Ang bilis naman nila, na nakarating dito. Pakiusap, mahal na prinsipe, sumama kayo sa amin pabalik sa tribo, para pumili ng bagong kapareha. Pakiusap, mahal na prinsipe, sumama kayo sa amin pabalik sa tribo, para pumili ng bagong kapareha. Mga batas ng lahi ng lobo, siguradong mas alam ng nakatatanda kaysa sa akin. Isang buhay ng vampira, isang kapareha lamang. Nakatatanda, ito ay magdadala, ng lahi ng lobo, na sumisira sa mga alituntunin. Kagalang-galang, nakalabag sa mga alituntunin ng lahi ng mga lobo, nagtangkang makipag-anak sa tao. Ang aming tribo, ay hindi tumatanggap ng dugo ng tao, na may mababang lahi. Ngayong gabi, kailangan ng kanyang kamahalan na bumalik sa amin, at pumili ng bagong kapareha. Ito ang mga nakatatandang leader ng tribo, ito ay sama-samang desisyon. Bilang mga miyembro ng lahi ng mga lobo, at mga nakatatanda, karapat-dapat kayong magbigay sa akin ng opinyon. Kung ako ay makikinig o hindi, iyon ay aking desisyon. Aking anak, kahit na dumadaloy ang dugo ng tao, iyon ay aking pinakamahalagang anak. Kawili-wili. Ang kakayahan ng lobo na babae, tila umangat sa susunod na antas. Ang preying mantis ay humahabol sa langaw. May nag-aabang sa likod. Mukhang, makakakuha pa ako ng benepisyo. Si Xiaoqi. Hindi ako si Xiaoqi. Si Xiaoqi. Mag-ayos ng hanay. Hindi kayo ang aking kalaban. Bumalik at sabihin sa matandang pinuno, matapos kong ayusin ang sarili kong problema, ipapaliwanag ko sa kanya. Bitawan mo ako. Sino na naman ikaw? Palayain mo si Xiaoqi. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Bago mo pa ako matame, sa pag-aaral ng mga bagay, hindi ako madaling sisuko. Noon. Kung hindi dahil sa gamot na iniksyon ko sa'yo, sa katawan mo, hindi ka sana tumakas. Habang papunta ka sa laboratorio, pinili mong si Subaiken, maging tunay na ama ng anak mo. Itong batang tao. Lahat pala ay, ikaw ang nagpasimula ng gulo. At nagmatigas pa, hinahabol pa natin ang ating prinsipe para sa eksperimento. Ang tapang nitong tao. Ibalik sa mga lobo, makinig sa utos ng marangal. Nanay. Sandali. Kapag naiturok ito, hindi ko alam kung anong mangyayari sa bata, kung siya ay mabubuhay o hindi. Maaari niyong subukan. Siya ba ang mauuna? O ako ang mauuna? Bakit hindi? Gumawa tayo ng kasunduan, gamitin mo, para ipalit sa batang lobo na ito. Napakaabalang. Mahal na Ginoo, sang-ayon ako sa iyo, huwag mong gawing biktima ang nanay ko. Awo. Awo, awo, hanapin. Elder. Ang prinsipe at ang anak ng tao, ang lakas na ito, mas mataas kaysa sa purong tuta ng lobo, mas malakas ng ilang beses. Ang pag-aalala ng matandang pinuno, baka medyo labis na, siya. Oo. Sa tingin ko rin. Medyo labis nga. Si Xiaoqi. Si Xiaoqi. Akala ko ay sa gabi ng kabilugan ng buwan, siya ang pinakamahina. Kahit na para iligtas ang prinsipe, pinilit niyang ilabas ang lahat ng lakas. Sisiw ko ito. Nakalimutan kong ngayon ay, gabi ng buwan. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Your Highness. Ayos lang ang maliit na ito makapagpahinga ng ilang araw. Si Xiaoqi. Your Highness, pagkatapos ng ilang panahon, dalhin mo itong lalaking tao pabalik sa tribo, sa matandang mataas, sa elder na. Ako ang responsable sa pagpapaliwanag, salamat. Pero hindi niya alam ang aking pagkakakilanlan, mabilis kayong umalis. Ito ay ang prinsipe, mabilis. Umalis na kayo. Si Xiaoqi. Bakit, Little Seven, anong nangyari? Walang anuman. Pagod lang siya sa paglalaro. Sandali lang. Anong suot mong damit? May problema ba? Sabihin mo na. Kailangan ko pa siyang ihatid. Bumalik ka na at magpahinga. Ngayong gabi.
Nakita ko mismo sa mukha ni Xiaoqi na may mga batik. Itong babae, hindi naman siguro walang pera para gamutin si Xiaoqi. At hindi man lang sinabi sa akin. Napakataas ng kanyang paggalang sa sarili. Hindi ba? Nakita ba niya mismo si Xiaoqi na naging werewolf? Anong gusto mong sabihin? May sakit ba si Xiaoqi? Sinasabi mo bang may sakit siya? Ano pa? Bilang ina ng bata, may sakit si Xiaoqi. Alam mo naman siguro, di ba? Minsan si Xiaoqi ay nagkakaroon ng mga batik sa mukha. Ako ang ama ng bata. Kung kulang ka sa pera, sabihin mo sa akin. Ang tunay na ama ng bata ay tao. Parang okay din naman. Little Seven. Halika dito, Daddy. Dad, today, dadalhin kita sa amusement park, yung nangyari kagabi. Baka isipin ng tatay, na si Xiaoqi ay isang halimaw. Nanay, maaari mo bang samahan si Xiaoqi? Gusto ni Xiaoqi na makasama. Ang tatay ng mag-isa, di ba? May gagawin ng nanay ngayon, kaya kailangan niyang lumabas. Nakaraan. Huwag. Gusto ni Xiaoqi na makasama ang nanay. Xiaoqi, ayaw ba niya sa parke ng libangan? Palaging malapit si Xiaoqi sa akin. Bakit siya kakaiba ngayon? Kaya, wala tayong pupuntahan ngayon. Maglaro na lang tayo sa bahay. Okay, HMM. Sige na. Siguradong kagabi, nakita ni Subaiken mismo, ang dahilan ng mga batik sa mukha ni Xiaoqi. Hindi dapat hayaan, nabigo ang pangarap ni Xiaoqi. Subaiken. Gusto ko. Kailangan nating mag-usap. Sige. Sana kahit ano pa man ang maging papel ni Xiaoqi sa hinaharap, ano man ang maging estado niya. Ikaw bilang, ang tunay na ama ng bata, kaya niyang magmalasakit sa kanya. Si Xiaoqi ay anak ko. Siguradong aalagaan ko siya. Sana'y gagawin mo ang sinabi mo. Xiaoqi. Gusto mong maglaro ng itaas na laro, gusto mo. Nakakatuwa. Sana ganito, mga simpleng masayang araw, sana magtagal pa. Guro, hindi tayo pareho. Kagaya ng kalaban ng lobo na iyon, sa mga taon na ito, bakit kailangan mo siyang pag-aralan? Xiao Sheng. Alam lamang namin ni tatay mo, ang pagkakakilanlan mo bilang lobo. Kahit gaano pa man, kamahal ng tatay mo ang bulaklak na ito. Hindi mo na kailangang, nang may panganib na ma-expose ang pagkatao, iligtas ang bulaklak na ito. Walang anuman. Masakit ba? Ayos lang. Dahil itinago nyo sa akin, hindi nyo ako pinaalam. Kailangan nyong pumunta sa 3. Ano ang alam mo? Ang dugo ng lobo na babae ay, ang pinakamahalagang bagay. Isang bahagi ng balat na tissue. Ginoong Bai. Nandito ako, may maganda akong bagay. Gusto kong, siguradong magiging interesado ka. Si Xiaoqi. Tingnan mo. Noong nakaraan, pinahirapan ni Suya Jin si Xiaoqi. Pinalo ko na siya para kay Xiaoqi. Nakapagbigay na ako ng leksyon sa kanya. Sa mga nakaraang araw, magdiriwang ng kaarawan ang lolo. Pinalaya ko siya, kung si Su Yaxen. Muli siyang mang-api kay Xiaoqi. Ako ang unang hindi magpapatawad.
Huwag kang mag-alala, kung siya ay muling gagawa ng kalokohan, gagawin ko ito, sa ngalan ng pinuno ng Su pamilya, palayasin siya sa pamilya Su. Si Xiaoqi. Kaarawan ng lolo. Nasa lolo, may birthday cake. Gusto mo bang pumunta? Oo, gusto. Nanay, pumunta tayo para mamili ng regalo para sa lolo. Tara, pumili tayo ng regalo. Noong nakaraan, ang lolo ay nagbigay sa akin ng maliit na snowman. Gusto rin ni Xiaoqi na magbigay ng regalo sa lolo. Sige, susunod tayo kay Xiaoqi, HMM. Sa pagtanggap ng pamilya, kulang na talaga. Malapit ng mapang-asawa ang maliit na lobo. Ngayon, nandito si Su Yaxen. Pwede kong gamitin ang tulong niya para ayusin ang babaeng lobo. Matagal na itong nangyayari. Dapat ay nakalabas na si Su Yaxen. Nakalabas na siya. Yaxen, ayos ka lang ba? Sisi ko ito. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana naparusahan. Dahil sa babaeng iyon ng kapatid na Baiken. Talagang minamaliit ko ang babaeng iyon. Karaniwan, nasa labas ako. Kahit anong gulo ang gawin ko, hindi ako pinapansin ng kuya ko. Ngayon, dahil sa kanya, isinara niya ako sa basement. Pagbalik ko, kailangan kong makahanap ng pagkakataon. Ayusin mo siya ng mabuti. Hindi siya tao. Hindi mo siya kayang talunin, maliban kung may tulong mula sa isang research institute. Hindi tao. Ano ngayon? Sa mundong ito, sila ang mga kakaiba. Ate Morin, huwag kang mag-alala. Bukas ay kaarawan ng lolo. May paraan ako para sa kanya. Uuwi na ako. Sige. Dahan-dahan. Kuya Baiken, balang araw, mapapaisip ka sa mga pinili mo. Nanay, kakachat ko lang si kuya kanina. Sabi ko kay kuya, nandito kami sa bahay ni Papa. Si kuya at si Uncle Zikheng, kailan ka uuwi, ma? Malapit na, tansyahin na. Malapit nang matapos. Tio Zikheng, mauuwi na kasama si Little Fish. Hindi pa alam ni Papa, si Xiaoqi ay may kuya. Gusto ba ng tatay si kuya? Nandito na si Mama at si Papa. Narinig mo ba? Hindi masyadong marami. Saktong narinig ko si Xiaoqi na nagsabi, may kuya pa siya. Ito na ang pangalawang beses. Narinig ko ang tungkol kay Kuya Xiaoqi. Ikaw na babae, bakit laging may tinatago? Mukhang galit si Sebastian. Mukhang galit. Hindi pa ako nakapagpasaya ng lalaki, lalo na ang tao. Aaminin ko, tinago kita. Kaya ano ang gusto mong gawin? Nakaalis na ako ng galit. Ako ay isang lalaki. Paano naman ako magkakaroon ng maliit na pasensya? Kailan mo ibabalik ang aming anak dito? At saka ang aking anak, bakit sobrang close mo kay Zikheng? Bakit? Kilala mo ba siya ng maayos? Mama, syempre kilala ko si Uncle Zikheng. Ako at si Mama, nang nakatira pa kami sa bundok. Palagi siyang pumupunta ni Uncle Zikheng, bumisita sa bahay namin. Si Tito Zikheng ay talagang kahanga-hanga, marunong siya ng lahat. Paborito ng kuya, na makipaglaro kay Tito Zikheng. Yung si Zikheng, talaga bang ganun siya kahusay? Si Su Baiken, kailangan mong magkasakit, magpatingin ka sa doktor. Huwag mong mahawa si Little Seven. Sa kanyang paningin, mas mababa pa ako kaysa kay Zikheng. Lolo, Little Seven, maligayang kaarawan. Ito si Xiaoqi, na pumili ng regalo para sa iyo. Sana magustuhan ni Lolo. Salamat, Xiaoqi. Huwag masyadong magyabang ng maaga. Ngayon, gaano ka kasaya? Mamaya, ganoon din kalungkot ang hitsura mo, Lolo. Ang masamang tingin ng tita ay nakakatakot. Kakainin niya si Little Seven. Matatakot na nga si Little Seven sa'yo. Isang matanda, bakit ka nananakot sa bata? Inay, wala akong ginawa. Si Xiaoqi, ito ang iyong tiyahin. Hindi ito tita, tawagin mo na ang tao. Ayoko nga. Ito ang masamang tita.
Hindi ito tiyahin. Sasaktan niya si Xiaoqi. Mama. Tingge. Si Yazin ay nakulong ni Beichen sa basement ng ilang araw, at pumayat na. Hindi maganda ang mood ni Yazin. Paano naman niya masasabing? Nang dahil sa sinabi ni Xiaoqi ay natatakot siya. Sige na. Huwag nang magsalita pa, magkakapatid tayo. Isang minamahal. Isang minamahal na may masasamang ugali. Sino ba ang nagsasabi na kayo ay magkakapatid? Kapatid na Ting. Alam ko si Baiken. Hindi niya ako kailanman tinatanggap. Binilanggo ni Baiken si Yaxen sa basement. Hindi pa binibigyan ng pagkain o inumin. Ayos lang sana. Pero si Yaxen ay anak namin. Paano mo masasabing si Yaxen ay isang masamang bata? Si Yaxen ay kapatid mong babae. Isa siya sa pamilya ni Su. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nanay mo, matagal na siyang nagdusa. Hindi ba ako? Pwedeng bumuo ng bagong pamilya. Wala kang karapatang banggitin ang nanay ko. Ang nanay ko ay nahihiya dahil sa katulad mo na asawa, nanay. Ngayon ang kaarawan ng lolo. Mag-aaway sila hanggang kailan ba? Si Xiaoqi, nagugutom na. Mga bagay ng matatanda, huwag ka nang mag-alala, bata, mabait si Xiaoqi. Si Xiaoqi ay nakababata, dapat unahin ng lolo ang kumain. Mama, pwede bang ikaw na lang ang maglagay kay Xiaoqi? Sige, mama. Kayo dalawang matatanda, hindi pa marunong ang mga bata. Xiaoqi, anong gusto mong kainin? Hayaan mong kunin ni mama para sa'yo. Unahin ni lolo ang kumain. Sige, unahin ni lolo ang kumain. Mama, gusto ni Xiaoqi ng shrimp ball. Sige, matagal na ang tatlong matandang ito. Na may bias laban sa akin at sa nanay ko. Hindi lang iyon. Pabor pa sa pamilya ni Su Baiken. Mahal na mahal. Hindi kita papayag ang makuha ang gusto mo. Wala na ang shrimp balls, mama. Walang anuman, Xiaoqi. Bukas, ipagawa mo sa chef ng kusina, na gawin ang pagkain para kay Xiaoqi. Mabuti na rin nakakain tayo bukas. Siyempre, sinadya ito ni Su Yazin. Dahil may balak siya, na agawin ang shrimp balls ni Xiaoqi. Ngayon, kakainin mo ng sagad. Ikaw na isang matanda, bakit ka nakikipag-agawan ng pagkain sa bata? Ikaw. Masamang tiyahin. Matagal na bang hindi kumain? Kawawa naman ang masamang tiyahin. Anong nangyari? Yaxen. Pangkalahatang okasyon, mag-ingat sa imahe. Nawalan ng mukha. Nanay. Hindi ko alam kung anong nangyari. Biglang hindi ko na makontrol ang kamay ko. Kanina. Siguradong si Guyasheng ang may kagagawan nito. Pinahiya ako ng sobra. Hintayin mo si Ate Molin na dumating. Gusto kong makita kung paano ka pa magiging mayabang. Maligayang kaarawan, Lolo. Nahuli ako. Ate Molin, finally dumating ka na. Si Su Yazin ay talagang ordinaryo. Noon, talagang mataas ang tingin ko sa kanya, ang kanyang kakayahan. Maliban sa pagiging si Baiken, nagmamalaki at nagpapasikat, wala na siyang ibang kakayahan. Yaxen, mag-ingat sa lugar. Saan siya nanggaling? Sa pagtitipon ng pamilya Su. Hindi kaya, nandito siya para hanapin si Su Baiken. Bakit ka nandito? Baiken, bakit ka kinakabahan? Siyempre, nandito ako para batiin ang lolo. Mabuti naman, sa susunod, ipapadala ko si Baiken, si Yusheng at si Xiaoqi, pumunta sa bahay ng Bai. Mama, gusto ni Xiaoqi ng cake. Bakit ka pa nakatulala? Bilisan mo at hiwain ang cake. Hindi mo ba nakita na gusto ni Xiaoqi? Ibigay mo sa akin ang bahagi ko. Kunin mo rin para kay Xiaoqi. Bilisan mo, bilisan mo. Sa daan papunta rito, nakakuha ko ng ilan. Mga ulat ng pananaliksik mula sa institusyon. Tiningnan ko ang nilalaman nito. Napakakawili-wili at kakaiba. Kaya kumuha ako ng ilang kopya. Ang larawan ng Wolf Girl dito. At si Miss Gu ay magkamukha. Ay nako, pasensya na. Miss Gu, nagbibiro lang ako. Hindi ka naman magagalit, di ba? Mukhang. Ipinapahayag ang aking pagkakakilanlan. Si Bai Molin, ang layunin ng pagdating.
Noong nakaraan, sila ni Gu Chuan ay nagkaisa, ngunit hindi nagtagumpay. Sa pagkakataong ito, hindi pa rin nagbago ang isip. Lobo na babaeng. Ito ay masamang pag-edit ng larawan, o nagkataon lang. Sa ulat ng pananaliksik, bakit ang lobo na babaeng ay kasing tulad ni Gu Yasheng? Gu Yasheng, o Gu Yasheng. Sa pagkakataong ito, gusto kong makita, paano mo ito maipapaliwanag? Isang normal na lalaki, paano kayang tatanggap ng kapareha, na hindi tao? Noong nakaraan, itong masamang babae, ay nakipagsabuatan sa masamang tiyuhin. Ang teknolohiya ay nagdulot ng malubhang pinsala sa ina, at ang aming investigasyon ay pinalawak. Ang teknolohiya ay nagdulot ng malubhang pinsala sa ina. Sinabi ng kuya, na dapat protektahan ng mama. Hindi kailanman papayagan ni Xiaoqi, na masaktan ng masamang babae ang mama. Kuya Zikheng, tito. Bumalik na kayo agad. Mama, tingnan mo. Ito si Gu Yasheng, kasing-kasing ng werewolf sa larawan. Pareho talaga. Kuya. Huwag mong sasabihin na hindi kita pinaalalahanan. Mag-ingat ka. Alamin mo kung ano ang tunay na kalikasan ni Gu Yasheng. Mag-ingat sa taong nasa tabi mo. Isang halimaw. Suting. Tingnan mo ang anak mong babae. Anong sinasabi niya? Tumahimik ka. Hindi ka pa rin ba nagsasawa sa nangyari kanina? Hindi ka pa rin ba nahihiya? Tito Ting, mabait din si Yazin. Saka naman. Yung larawan ng wolf girl sa ulat. Talagang kamukha ni Gu Yasheng ah. Walang mali si Yaxen. Sabi nila, ang wolf girl ay sobrang pangit kapag nagbago, may pangil. At nagiging pula ang mga mata. Lahat ng katangian ng lobo ay nasa kanya. Ang pulang mata ni Xiaoqi. Tulad ng sinabi ni Zimolin. Kung si Xiaoqi ay hindi tao, ano si Gu Yusheng? Mukha siyang mahina at malambot. Paano siya magiging lobo na babae? Ginoong Bai, ngayon ay, ang salo-salo ng pamilya Su, kung wala namang, mahalagang bagay. Maaari ka nang umalis, Kuya Baiken. Alam ko na, hindi mo ako pinaniniwalaan ngayon. Pero ayos lang. Malapit na maniwala ka sa sinasabi ko. 3. Nanay. Masakit ang puwit ni Xiaoqi. Masakit ang tiyan ni Xiaoqi. Huwag kang tumingin sa akin ah. Wala akong ginawa. Hindi ako. Baiken. Ito ay walang kinalaman kay Yaxen. Walang kaugnayan sa akin. Sa akin ay walang kaugnayan. Siguradong nakain ng masama ang tiyan. Yun lang. Tiyan ni Xiaoqi. Yung cake na pinainom ko kanina. Kay Xiaoqi. Tuwing may sakit si Xiaoqi, lumalabas ang tunay niyang anyo. Ngayon, sa bahay ng Su. Maraming tao dito. Kailangan kong dalhin si Xiaoqi agad sa labas. Huwag nilang makita. Ngayon dadalhin ko si Xiaoqi sa ospital. Ginoong Gu, bakit ka tumakbo? Hindi ka kaya natatakot? Natatakot kang malaman nila, si Xiaoqi ay katulad mo. May mga katangian ng isang werewolf sa katawan niya. Siya ay isang lobo na babae tulad mo. Umalis ka. Sobrang masama ang pakiramdam ni Xiaoqi. Huwag magpanik. Pupunta ako sa ospital. Tawagan mo ang doktor. Maligayang kaarawan, Lolo. Huli na ako. Ikaw yun. Bai Molen. Anong ginawa mo kay Xiaoqi? Hula mo. Tama si Molen ate. Si Gu Yasheng talaga. Yung werewolf sa report. Mama. Tingge. Tayo na. Tumakas na tayo. Sabi sa ulat, ang mga lobo ay likas na brutal. Kanina, inatake natin siya sa salita. Siguradong hindi niya tayo patatawarin. Tara na. Kapatid na Baiken. Ngayon dapat, naniniwala ka na sa sinasabi ko. Hindi siya tao. Tungkol sa lobo na babae. Totoo nga. Su Baiken. Dahil nakita mo na, ng iyong sariling mata. Wala na akong masabi. Aking kapatid na Baiken, Gu Yasheng. Mula sa simula, itinago niya sa iyo, ang kanyang pagkatao bilang lobo. Palagi kitang pinapaalalahanan, pero hindi ka naniniwala, tumahimik ka. Hindi nakakapagtaka na hindi ko alam, ang pagkatao niya. Ang tanging nalaman ko, ay ang pagkatao ni Gu Sheng. Sa kabila ng lahat, ako rin ay, tunay na ama ng bata. Bakit mo, lahat ng bagay itinatago mo sa akin?
Kahit ang tungkol sa pagkakakilanlan, hindi ko pwedeng sirain ang mga patakaran ng angkan. Kung ayaw mong mapahamak, ibigay mo sa akin ang lunas. Ito ay isang propesor, nakadisenyo para sa inyo, na bagong gamot na pinag-aralan. Pinadami ko pa ang dosis. Mukhang kailangan na ng batang lobo ito. Hindi ko na uulitin. Ibigay mo ang lunas. Kahit patayin mo ako, wala rin akong maibigay na lunas. Dahil nasa propesor ang lunas, sinabi niyang kailangan mong pumunta ng personal. Naghihintay siya sa iyo sa research center. Talagang hindi siya nawawala. Ngunit ikaw, para makamit ang iyong layunin, nasaktan si Xiaoqi. Hindi pa tapos ang usapan natin tungkol dito. Dahan-dahan kitang pahihirapan. Yasheng. Kasama kita. Hindi na kailangan, hindi kanya kaya. Kahit na espesyal ang kanyang pagkatao. Pero siya ay, ako ang ina ng 2 anak ko, bilang asawa. Hindi ko siya pwedeng hayaan na mapanganib. Maligayang pagdating sa aking laboratorio. Ibigay mo sa akin ang lunas. Mayroon akong lunas. Sa katunayan, ikaw ang kukuha. Anong nangyari? Nawala ang aking enerhiya. Parang, wala kang lakas, di ba? Lahat ng kagamitan dito, ay maingat kong binago. Partikular na ginawa para labanan ka. Hulihin siya. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto ko yung buong katawan mong puno ng dugo. Kung papayag ka lang sa akin, lunas, maibibigay ko sa'yo. Kung hindi, walang usapan. Palagi akong nagtatanong, bakit mo kailangang pag-aralan ng mabuti ang aking dugo? Ayaw kong mamatay. Gusto kong mabuhay. Ayaw kong mamatay Gusto kong mabuhay. Wala kang pakialam dito. Kung gusto mong iligtas, itong maliit na lobo, agad na pumunta sa kama at maghintay sa akin. Kung hindi, magkamali ako, at mawawala ang gamot. Ang sitwasyon ni Xiaoqi ngayon, hindi na pwedeng ipagpaliban. Ngayon, ang tanging paraan, kailangan ng talino. May obsesyon ako sa kalinisan. Pahintulutan mo silang, panasan ang kama para sa akin. Ano pang hinihintay nyo? Magsipag kayo, linisin nyo ang kama para sa akin. Kayo, dalhin mo ang mga bagay na pinag-aralan ko. Kumuha ng alkohol na lampara. Susunod, mag-aaral na ako ng mabuti. Dapat ay ang Wolf Girl, ibalik mo sa akin ang mga bagay. Hindi ko akalain na pagkatapos ng 4 na taon, natutunan mo na rin, kalikutan ng tao. Dahil nakuha mo na, ang lunas, ngayon ay, panahon na para. Mama, nasaan tayo? Saan si Papa? Mabait si Xiaoqi, dadaling kita sa labas, Mama, hanapin si Papa. Ano bang ginawa niya sa mga kagamitan ng Research Institute? Walang silbi. Dito, lahat ay maingat na dinisenyo para sa iyo. Nanay, yung masamang tiyuhin noong nakaraan. Itong grupong masasamang tao, huwag niyong apihin ang nanay ko. Ikaw, maliit na lobo, medyo cute ka nga. Mamaya, kukunin kita at ang nanay mo, atali mo siya sa kama. Ganito, maaari mong protektahan ang iyong ina. Hindi kayang talunin ng iyong ina ako. Ikaw, isang maliit na bata, bakit ka makikipagtalo sa akin? Naglalakas loob kayong apiin ang aking ina. Tatay, kuya, Zekheng, tito, bumalik kayo agad. Bitawan mo ako. Kaya pala ito ay isang relo ng bata. Ibalik mo sa akin ang lobo. Ikaw, maliit na lobo. Tito, mamaya, hayaan mong makita mo mismo ang aking galing. Terra. Bitawan mo ako. Tito Zekheng, dito mismo si Xiaoqi, nagpadala ng signal ng tulong. Ito ang aking anak. Naalala ko, sinabi ni Guyasheng na ako, ang anak ko ay si Xiaoyu. Yung lalaking ito tingnan, sa larawan ni Xiaoqi, mukhang magkapareho. Sigurado akong siya ang aking ama. Tito Zekheng, sige na, simulan na natin. Sige. Inay. Inay. Sila kuya at tatay. Sila ang pumunta para iligtas tayo. Tito Zekheng, yung masamang tao na yon,
Siya yung nasa huli. Dalhin ang tao sa bahay ni Su, para saktan si Xiaoqi at ang nanay nila. Huwag mag-alala, Xiaoyu. Malapit nang dumating si tatay. Ikaw ang tunay na ama ni Xiaoyu at Xiaoqi. Tunay kang ama. Walang kwenta. Kahit ang sarili mong asawa at mga anak, hindi makakapagprotekta, kung wala ka. Kaya kung iligtas sila. Tigil, tatay, Tio Cheng. Hindi ito ang tamang oras para mag-away. Para kay Xiaoqi at mama, ang tunay na mahalaga ay maibalik sila, mahuli sila. Gamit ito. Para sa Rain Sheng. Matagal na. Dapat ay nagamit mo na, hindi mo pa nagamit, di ba? Mama, si Little Fish ay nahuli na. Hindi ka naalagaan ng maayos, pati ang ate mo. Nasaktan ka. Uwi na tayo. Itong lalaking ito, hindi ka niya mapoprotektahan. Sama-sama tayo pa uwi. May investigasyon pa, tungkol kay Guchuan. Si Xiaoqi at Xiaoyu ay mananatili sa Suhia. Magkakaroon lang ng panganib. May konting gagawin pa ako. Zicheng, tayo na. Yu Sheng. Xiaoyu at Xiaoqi. Natutulog na siya. Ngayon, dala mo si Xiaoqi. Bumaba kayo ng bundok para hanapin si Su Baiken. Bakit ang ganyong kalat na kalat ka na? Narinig ko na si Su Baiken. Malakas ang impluensya niya sa Jiangcheng. Bakit hindi mo man lang maprotektahan? Ikaw. Ay naku. Layunin kong bumaba sa bundok, para hanapin noong araw, yung taong nakakulong sa akin, yung pervert na si Professor Lan. At sa simula pa lang, wala naman talaga akong balak, na ikahiya ang pagkakakilanlan namin ni Xiaoqi. Sabihin mo sa kanya, na naloko siya. At alam na niya kahapon pa, nalaman na niya. Kung alam ko lang kanina, dapat tinanggal ko na yung mask, para makita kung sino talaga siya, para malaman natin kung sino siya. Sandali lang. Sabi mo kanina, alam na ni Su Bakhen, na ikaw at si Xiaoqi ay, mga babaeng lobo. Anong tingin niya? Ayaw kayo. Pero hindi naman siya galit. Pero, alam ko na kung sino ang propesor na nakulong sa akin noong araw. Sino siya? Gu Chuan. Siya yung kasama kong inampon ni Fujiya, at ng pamilya niya. At sa tingin ko, siya ay konektado sa pamilya Gu. May kaugnayan ng aksidente ng mag-asawa. Ano? Kaya ano ang plano mong gawin? Siyempre. Ayon sa batas ng tao. Maghanap ng sapat na ebidensya. Ihatol siya sa kulungan. Matulog ka na. Baka magising si Xiaoqi mamaya. Siyempre, si Guyaseng ang nanloko sa akin. Bakit ako, nagmamalasakit sa kanya? Ayaw ni Mama na sumama kami. Si Xiaoqi, si Mama at Tito Zikheng ay mga matatanda. Pupunta sila para mag-asikaso. Kami ay mga bata. Huwag istorbohin ang matatanda. Kuya, hindi namin papayagan. Si Nanay at si Uncle Zikheng. Kung mapapansin lang nila, si Nanay ba? Huwag na. Papa, paano pwedeng mangyari iyon? Si Su Baiken ay aming ama sa pisyolohiya. At may di mapaghihiwalay na ugnayang dugo, si Mama at si Uncle Zikheng. Palagi silang ganito, nagsasama na nga, wala akong nakitang problema. Mukhang si Kuya Baiken ay naitaboy na. Ang lobo na babae. Talagang hindi ko inasahan, si Gu Yasheng, na ganito ka walang hiya, ang bilis namang makahanap ng bagong lalaki. Kung ipapadala ang larawan kay Kuya Baiken, hindi ba't mas magsisisi siya? Kuya, ito ang nangyari noong nakaraan, masamang tiya. Pinahirapan ng nanay ko, kailangan pa naming pumunta sa laboratory para kunin ang antidote kay Kuya. Itong masamang tiya, siguradong naman, may masamang plano na naman. Pang-anim, anong gagawin mo? Malalaman mo rin mamaya. Tingnan mo nga. Parang naririnig ko, ang boses ni Xiaoqi, parang ako rin. Xiaoqi, nakita na tayo ng mga magulang namin.
Nanay, si Zikheng at uncle. Ito ay walang kinalaman sa kuya. Wala itong kinalaman. Si Xiaoqi ang nagdala kay kuya. Palabas. Sige na. Zicheng. Ihatid mo si Xiaoqi at si Xiaoyu pabalik. Mag-iisa akong magsisiyasat. Kung may nangyari, tandaan mo. Tumawag ka sa akin. Yasheng. Naisip ko ito buong gabi kagabi. Umuwi ka na sa akin. Si Zimolin ay sinadyang ipaalam sa iyo na kapag nagiging iba tayo, mahabang pangil, taglay ang lahat ng katangian ng lobo. Hindi ka ba natatakot? Anong masama sa pagkakaroon ng katangian ng lobo? Hindi ka naman nakasakit ng sinuman. Ikaw ay isang mabait na tao. Hindi tulad ng ibang tao. Siya ay. Ngunit gumagawa ng mga bagay ng demonyo. Hindi ba? Ako kay Subaiken. Talagang nagkaroon ng ibang damdamin. May kailangan pa akong gawin. Mauna na ako. Tayo ay mag-asawa. May problema ka ba? Pwede mo akong sabihin. Sige. Gusto kong imbestigahan ang tungkol sa 4 na taon na ang nakalipas. Ng mag-asawang Go, ang lihim sa aksidente sa sasakyan. Matutulungan mo ba akong mag-imbestiga? Siyempre, pwede kitang tulungan. Pero tengo una condition. Tienes que traer a Xiaoqi y a Xiaoyu. De regreso a la familia su. Xiaoqi ha estado pensando en su papa. Hasta que resolvamos esto. Y volume vamos a la familia su. No es que no si posible. No lo es. Sinasabi ko sa iyo. Bigyan mo ako ng 3 araw pa. Nandito na ako. May alaala ka pa ba sa taong ito? Sinabi sa akin ng tao ko, siya ang mahalagang saksi noon. Ate Wang, handa ka bang makipag-usap sa akin? Noong mga panahong iyon ba? Ginang, Gu. Noong panahong iyon, si Gu Chuan ay nag-aral ng mabuti para makuha ang yaman ng pamilya Gu. Hindi lamang sa sasakyan ni Ji Gu, gumawa siya ng masama, kundi nagbayad din siya sa driver ng malaking truck na bangga ang sasakyan ni Ginoo Gu. Lahat ito ay pagkatapos niya tumawag sa driver na narinig ko. May video rin akong na-record. Madam Wang, gusto niyo bang maging saksi na siya ay nag-imbestiga? Maparusahan siya ng nararapat. May utang si Ginoo Gu sa akin. Sang-ayon ako na magpatunay siya. Nay Wang, pakisama mo ako. Ngayon na ba ang pagkakataon? Natuparin mo ang pangako mo. Si Xiaoqi at Xiaoyu, maaari na tayong bumalik sa pamilya Su. Sige. Pero sa ngayon, mayroon pa akong isang abala na kailangan gawin. Xiaoqi, mamaya ikaw ang maghahirap sa atensyon ng masamang tao. Ako at si Papa ang maghahanap ng paraan. Sisiin ko na to. Tatay, nandoon yung masama. Bakit dugo? Gusto ko ng dugo ng lobo. Dugo. Dugo ng lobo. Gusto ko ng dugo ng lobo. Kahon na pang-ukit. Akala ko hindi mo aakalain na magpapadala kayo mismo sa amin. Kailangan ko talaga ng maraming dugo. Saktong-sakto ang dugo ninyo. Gu Chuan, alam ko na ikaw nga, yung pervert na profesor noon. At naimbestigahan ko na rin ito. Pamilya Gu, ang kanilang aksidente ay dahil sa iyo. Gu Yasheng, talagang matalino ka. Ngayon, walang sino man sa inyo ang makakapigil. Ito ay espesyal na, nilikha ko para sa iyo, isang energy gun. Kaya nitong maglabas ng apoy. Ang lakas nito ay katulad ng sa iyo, na nagpapalabas nito. Magpakabait ka at dalhin mo siya sa research bed at ipahinga ng maayos. Kung hindi, Gu Chuan, hindi mo ba palagi gustong ang dugo ko ba? Kukunin ko na mismo. Dali, maliit na isda, mabilis. Kailangan kong magmadali, hindi pwedeng mapahamak si Mama.
Paano mangyayari yun? Ang aking jamming device. Paano ito naging epektibo? Ang firewall mo ay nahack na ni Little Fish. Imposible. Ang firewall ko ay dinisenyo ng pinakamagaling na eksperto sa computer sa buong mundo. Sa buong mundo na eksperto. Paano mangyayari na masira ng isang bata ang computer ng kapatid ko, pero sa buong mundo? Ikaw ang nagdulot ng pinsala sa mag-asawang Go. Tama. Ako nga. Guchuan, ikaw ay pinaghihinalaan na pumatay sa mag-asawang Go. Pakisama kami. Nanay. Iyan ang masamang tiyuhin. Iyan ang kahon na iniwan. Ito ay dapat ang kanyang tala sa iyong pananaliksik. Gusto mo bang tingnan ang kanyang tungkol sa iyo? Anong mga ginawa nyo? Gusto ko ring malaman. Mauna na kayong ilabas si Little Fish at 7. Itong mapanganib na laboratorio ay mawawala na. Kuya, dito ang bahay ni Papa. Pumasok na kayo. Miss na miss ka na ng lolo mo. Kuya, marami akong laruan. Sama-sama tayong maglaro. Noong una, nag-aalala pa ang lolo. Baka mag-isa kang tumanda. Hindi ko inasahan. Ngayon, puno na ng mga apo. Huwag ka masyadong mag-alala. Sige, pumasok na tayo. Ginoo, alam mo ba ang aking pagkatao? Huwag mag-alala, nasabi ko na sa kanya. Mataas ang kanyang kakayahan, napakalakas. Ang mag-asawang Go, 4 na taon na ang nakalipas. May ibang pangyayari sa aksidente. Ang pumatay ay sariling inampon na bata. Tungkol kay Guchuan, sa ngayon ay natapos na. Sa loob ng kahon, nandoon ang kanyang mga tala sa iyong pag-aaral. Nahanap ko na, nakipagkita na ang kaibigan kong doktor. Sabi niya, ilang araw daw, magbibigay siya ng resulta. Ngayon ka na. Naging ina na ako ng 2 anak natin. Di ba, dapat na akong bigyan ng katotohanan. Anong katayuan? Kami ay lahi ng mga wolf. Isang buhay, isang kapareha. Bilang ba ito? Dito sa amin. Pumunta sa presinto, kailangan ng sertipiko ng kasal para mabilang. Kung gusto mo, ganito ka-importante, sa usaping ito. Maaaring pumayag ako sa'yo. Sige. Ginoo Su, mga dokumento nyo at ni Ginoo Su, pakihingat po. Nalaman ko na, ang katayuan ng mga tao ay isang piraso ng papel. Ngayon, kami ay legal na mag-asawa. Sa hinaharap, kailangan mong lumayo kay Zikheng ng kaunti, matapos ang paglagay ng selyo na ito. Ikaw ay para lamang sa akin. Kuya, mabilis na darating si Mama, para sa atin, ng isang nakababatang kapatid. Tara na. Huwag magulo, sa halikan ni Papa at Mama. Kuya Baiken. Kuya Baiken. Siya ay isang lobo na babae, hindi naman siya tao. Paano mo siya madadala pa uwi? Ginoong Bay, mukhang mabibigo ka. Si Su Baiken ay hindi nagmamalasakit. Ang aking pagkakakilanlan ay nagpapahintulot sa akin na bigyan siya ng isang pangalan. Sadyang siya pa ang humalik sa akin. Ibig sabihin, may lugar ako sa kanyang puso, na may tiyak na pwesto. Sigurado akong may ginawa kang mahika kay Kuya Baiken. Kung hindi, paano magiging? Ganito si Kuya Baiken. Kasama mo bang kukuha ng marriage certificate noong nakaraan? Yung tungkol sa sinaktan mo si Xiaoqi. Hindi pa kita napaparusahan. Ngayon, nang ahas ka pang dumating dito. Huwag kang lumapit. Kung magtatangkang magbago ka, kukunin ko ang video mo, at ipo-post ko ito online. Kuya Baiken, tulungan mo ako. Basta ikaw ay magalit, ako na ang bahala sa mga resulta. Kuya Baiken, gagawin niya akong 3. Mas gusto kong pahirapan ka, kaysa sa mag-alaga ng orchid. Ah. SHH.
Dahil ngayon, may pangalan na tayo. Ayon sa ating kaugalian bilang tao, kumuha na tayo ng lisensya. Kailangan mag-try ng wedding dress at magpakasal. Ngayon ako, walang problema sa kumpanya ko ngayon, kung may oras. HMM. Tatay, sabi ni Lolo, ako at ang kuya ko, pwede rin sumali, sa kasal mo at ni Mama. Gusto rin ni Xiaoqi na magsuot ng magagandang damit. Tatay, pwede ba? Siyempre pwede na. Yehey. Mas maganda si Xiaoqi kaysa sa ibang mga bata. Kailangan maging magaling. Sumali si Xiaoqi sa kasal ng mommy at daddy. Gusto rin ni Xiaoyu. Masaya ang mga bata. Huwag nating sirain ang saya nila. Tama ba? Oo. Tara. Kuya Baiken. Ay. Guyasheng, maghintay ka sa akin. Kuya, tingnan mo, ang ganda ng mama. Napakahirap ng mga sapatos ng mga tao. Ang mga pangalan ay hinihingi ng mga lalaki. Napakahirap na sapatos. Bakit hindi? Nagsusuot ang mga lalaki. Ayos lang ba? Bakit ganun kaliit ang tapang ni Papa? Tingnan mo, si Xiaoqi ay nandito. Tulungan mo siya. Itong batang lalaki ay si Guyasheng, anak ni Baiken Gege. Karapat dapat ba siya? Auntie, kailangan mo talagang tulungan ako sa pagkakataong ito, kahit na hindi tayo makalaban sa babaeng lobo. Pero kaya nating harapin ang dalawang batang paslit, hindi problema sa atin. Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon. Magpadala ka na ng tao dito. Dapat agad. Ako muna ang hahadlang sa babaeng lobo. Su Beichen, yung kaibigan mo sa mundo, nakarating kayo dito, pero hindi ka sumusuko sa kanya. Kaya niyang ipaglaban si Xiaoqi para sa'yo, at handa siyang ipaglaban ka rin. Ipaglaban si Xiaoqi at Xiaoyu para sa'yo. Gawin mo ang gusto mong gawin, dyan sa amin. Ako na ang bahala. Si Guyasheng ay hindi tao. Kuya Baiken, paano siya nag-isip na magpakasal sa kanya? Sisisihin ang dalawang batang iyon. Kuya Baiken, siguradong napilit lang siya. Guyusheng, bitawan mo ako. Nandito tayo sa pampublikong lugar. Kukunan ng CCTV to. Klaroong-klaro. Binigyan mo ako ng banta. Mukhang talagang hindi ka natututo. Sa bahay ng Su, maaari kitang parusahan. Dito, kaya ko rin gawin iyon. Mama. Ay. Mukhang. Kailangan pa rin ng tita. Su Yaksen. Hindi talaga mapagkakatiwalaan. Tiyo. Pagtatangkang magbenta ng bata, kulong ng higit sa 5 taon, o hindi hihigit sa 10 taon. Tiyo, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Yung tungkol sa pagbebenta ng bata. Ikaw, batang pasaway. Huwag mo akong takutin. Ano ang gagawin? Sobrang dami ng tao sa mall. Sabi ni Mama, huwag ipakita ang pagkatao. Masamang tao. Bitawan mo ang kapatid ko. Tito at tita. Ito ay mga tao na nagdadala ng mga bata, mga nangangalakal ng bata, masamang tao. Ito ba ang anak mo? Bakit parang hindi naman? Maganda ang asawa ko. 2 anak, kasing ganda niya. 2 anak kasama ko. Nagmumurang bata sila. Akala ko mga bata lang. Nagmumurang bata. Lahat ay umalis na. Kuya. Ito ay mga nanay at tatay. Saan galing ang maliit na mahal, na naglakas loob na sirain ang aking magandang pagkakataon? Bakit mo pinakialaman ang aking anak? Maliit na mahal. Sino ang may lakas na manakit sa akin? Sasaktan ko. Sa Jiang Cheng.
Walang may lakas na galawin ang aking tao. Su. Ginoong Su. Ginoong Su. Patawad, Ginoong Su. Lahat sila ay babae. Nag-utos sa akin. Wala akong kinalaman. Papa. Huwag basta-basta. Palampasin ang masamang tao na ito. Inagaw niya ako at ang kuya ko. Siguradong inagaw din niya ang iba. Ibang mga bata. Huwag kang mag-alala, Xiaoqi. Aking ibibigay siya. Sa tito ng mga tagapagpatupad. Ginoong Su. May mga magulang ako at may mga anak. Nakasalalay ang pamilya. Sa akin para sa pagkain. Huwag mo akong dalhin sa kulungan. Hindi na ako manggahas muli. Kailangan kong malaman ang utak sa likod nito. Basta't sabihin mo, ang utak sa likod. Ikaw ay kasabwat. Maaari kang makakuha ng magaan na parusa. Ginoong Su. Pwede ko bang imbitahan yung babae? Para magkita tayo. Ginoo. Ayon sa sinabi ko dati, hintayin mo na lang ako. Ipapasa ko sa'yo, yung 2 bata. Dadalhin na ako dyan agad. Ginoong Su. Darating na ang babae. Nasaan na yung 2 bata? Saan mo sila nilagay? Masamang tiyahin. Naghahanap ka ba sa akin? Huwag mo siyang palampasin. Hindi ko siya mahuli. Bata, patuloy ka pang nananakit. Ikaw talaga, hindi ka sumusunod sa profesional na etika. Nagsusumamong. Sasabihin ko sa'yo kunin yung 2 batang yun. At ikaw pa ang mananakit sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Magkakulong hanggang mamatay. Ayoko talaga. Wala akong pakialam kung sino ka. Sa iyong katayuan, hindi ka makakatalo kay Ginoong Su. Ginoong Su. Kuya. Pakawalan mo ako. Paalisin mo na ako ngayon. Bigyan kita ng 1 milyon. Hindi, 2 milyon ay okay na rin. Sana'y hindi ka naging ganito, babae. Napakalaking pinsala. Kung hindi mo ako pinangunahan, paano ako mapapadpad sa maling landas? Gumawa ng ilegal na bagay. Kahit na makulong. Gusto kong isama ka sa akin. Su Baiken. Kung hindi ako nagkakamali, Su Yaksen, siya ang kapatid mong may ibang ina. Noong nakaraan, siya ang nanakit kay Xiaoqi. Ngayon lang nagplano ng pagdukot, ng pagdadala kay Little Seven at Little Fish. Siya rin yun. Paano mo balak harapin ito? Sa harap ng batas, pantay-pantay ang lahat. Kapag nakagawa ng kasalanan, may parusang naaayon sa batas. Yasheng. Dahil pareho na tayong may sertipiko ng kasal, bakit hindi tayo pumili ng magandang araw para sa kasal? Hindi ko alam ang tungkol sa mundo ng mga tao. Ikaw na ang bahala. May iba pang bagay. Kung gusto mo, at si Xiaoqi at Xiaoyu, na bumalik sa probinsya, maari kitang samahan. Bilang ama ng iyong mga anak, may responsibilidad at tungkulin ako. May katwiran ka sa sinasabi mo. Ngunit, kailan ko sinabi na gusto kong umuwi? Si Bai Moli at Su Yaksen, at pati na rin ang stepmother, ay nasa bilangguan na. Ang resulta ng iyong ulat, ay lumabas na. Sa iyong dugo, may mga trace element na laban sa cancer. Noong mga nakaraang taon, natuklasan na may cancer siya. Sa tulong ng iyong pananaliksik, nakaligtas siya. Kaya sobrang pinapahalagahan niya, ang iyong dugo. Sinabi rin ng medikal na paaralan, na kailangan nila ang iyong test report. Ngayon, ang mga tao ay nagsasaliksik upang masugpo ang kanser. Ngunit ang aking dugo ay makakatulong sa paggamot sa kanser, na magiging karangalan ko rin, na makatulong dito. Umaasa sa hinaharap na ang medisina ng tao ay makakapagpagaling ng kanser. Ano man ang desisyon na gagawin mo, sinusuportahan kita. Ngayon, pakiusap, tawagin natin ang pinakamahusay na parangal sa medisina, Ginoong at Ginanggo. Nagsusumite ng parangal. Matapos ang ilang taon ng pananaliksik, natuklasan na ang tungkol kay Guchuan. Sa tala ng pananaliksik, ang dugo ni Gu Yasheng ay medyo kakaiba, na naglalaman ng 3 dulo na alkaloid. Mataas na 3 dulo na alkaloid. Sa mga susunod na pag-aaral, natagpuan sa isang uri ng halaman, na maaaring palitan si Ginang Gu, na substansya ng dugo, ngayon ay na-develop na, na gamot para sa paggamot ng kanser.